Makalipas ang ilang sandali, nasa police station na sila. Sa loob ng opisina, hindi mapigilan ni Matsushima Yuto ang kaba habang hinihintay ang magiging resulta ng kanilang pag-uusap. Naroon na rin si Mika para sa kanyang kapatid. Agad na pinatigil ni Akari ang lahat at binigyan sila ng pagkakataong magsalita. Agad namang humingi ng taos-pusong paumanhin si Mika at ipinahayag na nais na niyang bawiin ang report. Pagkatapos noon, tumayo siya at inaya si Shinji na umalis na sila. Ngunit hindi makapaniwala si Shinji sa kanyang narinig. Para sa kanya, paano niya basta-basta babawiin ang report gayong kitang-kita naman ang sinapit niya at halos hindi niya maigalaw ang kanyang braso. Dahil dito, itinuro niya si Matsushima Yuto at iginiit na dapat itong magbigay sa kanya ng compensation at humingi ng paumanhin. Agad siyang pinatigil ni Mika at sinabihang huwag nang gumawa pa ng gulo. Sa pagkakataong iyon, handa na siyang palampasin ang ginawa nitong pagkuha sa mga dokumento. Ipinaalala rin niya kay Shinji na mahigpit niya itong binabantayan sa university at binibigyan lamang ng allowance sa kondisyon na susunod ito sa mga patakaran. Dahil dito, seryosong sinabi ni Mika na kung hindi niya kayang sundin ang mga iyon, mapipilitan siyang putulin ang allowance nito. Agad namang nakiusap si Shinji at sinabing huwag nitong gawin iyon. Tumayo siya at sumunod sa kanyang kapatid habang nangangakong susunod na siya at hindi na muling gagawa ng gulo. Ipinaliwanag pa niyang kinuha lamang niya ang mga dokumento dahil gusto niyang makatulong sa kanyang kapatid. Ngunit pinutol na lang ni Mika ang kanyang paliwanag at muling pinaalalahanan siyang huwag nang gumawa ng anumang problema. Agad naman itong ipinangako ni Shinji. Nang makita ni Mika na sumang-ayon na ang kanyang kapatid, napabuntong hininga na lang siya at nag-aalalang tinanong kung masakit pa ba ang braso nito at kung kailangan nitong pumunta sa ospital. Agad namang ginagalaw ni Shinji ang kanyang kamay upang ipakitang maayos na ito. Masigla pa niyang ipinahayag na kaya na niyang igalaw ang kanyang braso at nagyaya na ring umuwi upang makakain sila. Samantala, tumayo na rin si Matsushima Yuto. Dahil binawi na ang report, inakala niyang maaari na rin siyang umalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas, bigla siyang pinigilan ni Akari at ipinaalala na hindi pa siya maaaring umalis. Dahil dito, muling kinabahan si Matsushima Yuto at napilitan siyang bumalik sa kanyang upuan. Ipinaliwanag ni Akari na bagamat binawi na ang civil complaint, maaari pa ring maging criminal case ang insidente kung mapatunayan sa medical report na may mga injury siyang natamo. Ipinakita pa niya ang POSOS bilang babala na kung ganoon ang magiging resulta, kakailanganin nilang i-detain si Yuto. Lalong kinabahan si Matsushima Yuto kaya agad niyang tinanong kung ano na ang resulta ng medical report. Ngunit nakangiting sinabi ni Akari na hindi pa ito lumalabas. Samantala, sa labas ng opisina, hindi mapigilan ni MSY ang kabahan nang marinig ang tungkol sa posibilidad na ma-detain si Yuto. Napaisip siya kung ganoon ba talaga kaseryoso ang sitwasyon. Dahil dito, bigla siyang pumasok sa loob at ipinahayag kay Akari na handa siyang managot para kay Matsushima Yuto dahil tumutulong lamang naman ito at wala itong ginawang krimen. Dahil dito, nakiusap siyang pag-isipang muli ni Akari ang pagde-detain dito. Nagulat ang dalawa sa biglaang pagpasok ni MSY. Maging si Akari ay nagtatakang tinanong si Matsushima Yuto kung sino ang babaeng iyon. Sa nakita ni MSY, bigla niyang napagtanto na baka mali na naman ang naging timing niya. Agad namang pinakalma ni Matsushima Yuto si MSY at sinabing ayos lang ang lahat. Hiniling niya rito na bumalik muna sa university at ipinangakong tatawagan na lamang siya kung kakailanganin nila ng witness. Nag-aalalang sinigurado pa ni MSY kung talagang ayos lang siya, ngunit mariing tiniyak ni Yuto na kayanan niya ang sitwasyon. Dahil dito, wala nang nagawa si MSY kundi sumang-ayon. Bago umalis, sinabi niyang babalik na lang siya sa university upang i-report ang nangyari at agad siyang tawagan kung may anumang problema. Pagkalabas niya ng police station, hindi niya mapigil ang mamula sa hiya dahil napagtanto niyang mali na naman ang timing ng pagpasok niya.
Samantala, muling tinawag ni Akari si Matsushima Yuto. Agad naman siyang napalingon at kinabahan nang marinig ang boses nito. Sa halip na pag-usapan ang kaso, may pagtatakang tinanong ni Akari kung ganoon na ba ang klase ng babaeng kinahuhumalingan niya ngayon. Napaisip din itong baka iyon ang dahilan kung bakit hindi na siya nakipag-ugnayan sa kanya sa loob ng maraming taon at tuluyan na siyang nakalimutan. Agad namang ipinaalala ni Matsushima Yuto na si Akari mismo ang nakipaghiwalay sa kanya noon. Napaisip si Yuto na si Uchiyama Akari ang unang taong nakarelasyon niya. Noong mga panahong iyon, senior niya pa si Akari sa school. Kaya para sa kanya, ang muling makita at mapunta sa ganitong sitwasyon kasama ang kanyang unang pag-ibig ay talagang isang napakapangit na reunion. Sa narinig ni Akari, tila nakabuo siya ng sariling conclusion. Nagtataka niyang tinanong si Yuto kung mas gusto na ba nito ngayon ang mga mas batang babae at kung ang relasyon nila noon ay isa lamang malaking pagkakamali. Agad namang ipinaliwanag ni Matsushima Yuto na hindi yun ang ibig sabihin niya. Si MSY ay hindi niya nobya, kundi professor lamang ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, dumating na ang isang staff at ibinigay kay Akari ang medical report. Agad naman niya itong pinasalamatan. Pagkabasa niya sa resulta, sinabi niyang sinuwerte si Matsushima Yuto dahil wala naman itong natamong malubhang injury. Dahil doon, agad na natiyak ni Yuto na maaari na siyang umuwi. Sumang-ayon naman si Akari at, kasabay nito, kinuha niya ang kanyang sombrero. Dahil tapos na rin ang kanyang trabaho, nagyaya siyang sabay silang mag-dinner. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa bahay ni Akari. Pagkapasok nila, agad na nag-alis ng sapatos si Akari. Samantala, nanatili muna si Yuto malapit sa pintuan at nagtatakang napatanong kung bakit sila nasa bahay nito gayong ang plano naman nila ay kumain sa labas. Ipinaliwanag ni Akari na kailangan muna niyang magpalit ng damit. Pagkatapos ay bigla niyang hinayla si Yuto papasok at sinamantala ang pagkakataong matagal na silang hindi nagkita para hilingin itong tulungan siya. Agad namang napailing si Yuto at pinakiusapan siyang tigilan na siya. Ngunit nang mapansin niya ang kalat sa loob ng bahay ni Akari, lalo siyang natigilan. Dahil mukhang pagod na ito mula sa trabaho, agad niyang naisip na baka iyon ang dahilan kung bakit hindi nito naaayos ang paligid. Dumiretso naman si Akari sa kanyang kama at ipinahiwatig kay Yuto na iyon nga ang dahilan kung bakit niya ito pinapakiusapang maglinis. Nagtataka si Yuto kung bakit siya pa ang kailangang gumawa nito, ngunit ipinaalala ni Akari na noong mga estudyante pa sila, palagi naman siyang tumutulong sa paglilinis. Dagdag pa niya, si Yuto lamang ang taong hinahayaan niyang tumulong sa kanya ng ganoon. Dahil wala na siyang magawa, nagsimula nang magligpit si Yuto sa paligid ng kwarto. Habang pinupulot niya ang mga damit ni Akari sa sahig, bigla itong nagtanong kung ilan na ang naging girlfriend niya nitong mga nakaraang taon. Binalaan pa siya nitong huwag magsinungaling at maging tapat sa kanyang sagot. Napabuntong hininga si Yuto bago ipinaliwanag na isa lamang ang naging seryoso niyang karelasyon. Umabot pa sila sa puntong pinag-uusapan na nila ang pagpapakasal, ngunit nauwi rin sa paghihiwalay ang kanilang relasyon. Pagkarinig nito, hindi napigilan ni Akari ang inis at agad siyang sinipa. Nagtataka namang napatanong si Yuto kung bakit niya iyon ginawa. Ipinahayag ni Akari na mula nang mangyari ang lahat, wala na siyang naging boyfriend. Dahil dito, nakaramdam siya ng selos nang malaman niyang minsan ay may naging seryoso ng ibang babae sa buhay ni Yuto. Sa inis, hinawakan ni Yuto ang paa ni Akari at ipinaalala na malaya na siyang makipag-date kahit kanino dahil matagal na silang naghiwalay. Sinabihan pa niya si Akari na dapat ay maghanap na rin ito ng boyfriend. Ngunit hindi iyon tinanggap ni Akari. Para sa kanya, hindi naman niya kailanman kinumpirma na tapos na talaga ang relasyon nila. Agad namang ipinaalala ni Yuto na bigla na lamang itong nawala noon nang walang anumang paliwanag. Dahil dito, napaisip siyang baka sinubukan nitong makipaghiwalay sa pamamagitan ng tuluyang paglayo at hindi na pakikipag-ugnayan.
Naalala rin niya ang panahong iyon at nagtatakang tinanong kung saan ba talaga pumunta si Akari noon. Kahit nagtanong siya sa ibang tao, wala man lamang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Sa halip na agad sumagot, sinabi ni Akari na kung gusto talaga niyang malaman ang nangyari, kailangan muna niyang itabi at ayusin ang mga damit na hawak niya. Doon biglang natigilan si Yuto nang mapansin niyang may hawak pala siyang panloob na kasuotan ni Akari. Samantala, mabilis na kinuha ni Akari ang kanyang cellphone at kinuhanan siya ng larawan habang hawak nito ang damit. Pagkatapos ay nagpanggap siyang aksidenteng nakuha ang larawan at agad itong ginawang parang ebidensya laban kay Yuto. Dahil sa ginawa niya, hindi mapigilan ni Yuto ang magtaka kung ano ba ang binabalak nito. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti lamang si Akari at nagpakyut sa harap niya. Samantala, bigla siyang tinanong ni Akari kung ano kaya ang magiging reaksyon ni Saki kung makita nito ang kanilang ginagawa. Dahil sa pang-aasar ni Akari, wala nang nagawa si Matsushima Yuto kundi ang sumunod sa gusto nito at alamin kung ano ba talaga ang nais nito. Ipinahayag ni Akari na hindi pa niya napagdedesisyonan kung ano ang gusto niyang kapalit, pero sa ngayon, gusto niyang samahan siya ni Yuto sa shopping sa susunod na linggo dahil magkakaroon ng 60th birthday celebration ang kanyang ama. Sinabi naman ni Yuto na sasama siya kung magkakaroon siya ng oras. Ngunit hindi iyon nagustuhan ni Akari. Agad niya itong pinaalalahanan na dapat ay gumawa talaga ito ng oras para sa kanya. Masigla siyang bumangon at nagyayang umalis na sila, ngunit napansin ni Yuto na suot pa rin ito ang kanyang uniform. Dahil dito, binuksan ni Akari ang kanyang cabinet at ipinasa kay Yuto ang pagpili ng kanyang isusuot. Habang hawak ang salamin, nagsimulang magpakyut si Akari sa harap ni Yuto at ipinapili siya kung mas bagay ba sa kanya ang isang mature na outfit o isang cute na estilo. Napatahimik na lamang si Yuto dahil hindi niya maintindihan kung saan patungo ang ginagawa nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone ni Akari. Naiinis siyang napatanong kung bakit ngayon pa kailangang tumawag sa lahat ng oras. Pagkasagot niya, agad niyang nalaman na kailangan pala ang kanyang tulong sa isang emergency. Agad niyang ipinahayag na pupunta na siya. Napaisip naman si Yuto at ipinaalala na siya mismo ang nagsabing kapos siya sa oras. Ipinaliwanag ni Akari na emergency case iyon at wala siyang magagawa kundi pumunta. Pagkatapos ay itinuro niya ang bintana at pinapanto roon si Yuto. Agad namang lumapit si Yuto at nagtatakang hinanap kung ano ang tinutukoy nito. Nagtanong pa siya kung may nag-aaway ba o may nagaganap na sunog. Ngunit sa halip na may ipakita sa kanya sa labas, biglang lumapit si Akari at hindi inaasahang hinalikan siya sa labi. Doon ipinaunawa ni Akari na ang mismong mga labi niya ang tinutukoy niya kanina. Pagkatapos nito, agad na siyang nagsimulang umalis habang pinaalalahanan si Yuto na huwag siyang kalimutan. Isinuot niya ang kanyang sombrero at masiglang ipinahayag na aalis na ang Big Sis para gampanan ang tungkulin nito at maghatid ng hustisya. Pinagmasdan na lamang siya ni Yuto habang papalayo. Hindi niya mapigil ang mapailang sa narinig at napaisip kung bakit lagi na lamang gumagamit si Akari ng mga ganoong salita tungkol sa pagprotekta at pagpapatupad ng hustisya. Pagkatapos ay nagunat na lang siya at nagpasyang hayaan na ito. Tutal, mayroon din naman siyang sarili niyang aasikasuhin. Makalipas ang ilang sandali, nakarating si Matsushima Yuto sa isang malaking gusali. Sa loob nito, kasama niya si branch manager Fujiwara habang nakikipag-usap sila sa tatlong lalaki na nasa screen. Ipinahayag ni Vice President Yamada na natapos na nila ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Dahil dito, nagtatakang tinanong ni branch manager Fujiwara si Yuto kung ano ba talaga ang ipinatawag niya sa kanila ng ganoon ka-urgent. Ipinaliwanag ni Yuto na hindi naman tungkol sa trabaho ang pagpupulong. Gusto lamang niyang bigyan sila ng kaunting leksyon. Lalong nagtaka si Fujiwara kung anong klaseng leksyon ang tinutukoy niya. Seryosong ipinaalala ni Yuto na ipinagmamalaki nilang kontrolado nila ang financial sector ng buong bansa,
pero hindi man lamang nila kayang hanapin ang isang ordinaryong tao na mas mahusay kaysa sa karaniwang mamamayan. Para sa kanya, malaking tanong iyon sa kakayahan ng kanilang organisasyon. Humingi naman ng paumanhin si Vice President Yamada at ipinaliwanag na ang paghahanap o pagsisiyasat sa mga individual ay hindi talaga sakop ng kanilang expertise. Sumang-ayon din si Manager Sato at ipinaalala na lahat naman ng tao ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Ngunit idinagdag ng kalbong manager na pagdating naman sa corporate investigations, walang mas mahusay sa kanila. Dahil dito, napagtanto ni Yuto na tamang-tama ang sinabi nito dahil mayroon nga siyang isang kumpanya na nais ipasuri. Ipinahayag niya na sa pagkakataong ito, hindi siya gagamit ng competitive approach. Sa halip, plano niyang mag-invest ng 10,000 yen sa bawat bangko. Nagulat ng husto si branch manager Fujiwara sa narinig. Ngunit hindi pa doon natapos ang alok ni Yuto. Ipinahayag niyang kapalit ng malaking investment na iyon, gusto niyang magtatag sila ng isang intelligence agency na eksklusibong para sa kanya. Doon nila pagsasama-samahin ang lahat ng impormasyong makukuha nila. Hindi makapaniwala ang tatlo sa narinig nila dahil sa laki ng perang ay lalaan ni Yuto. Kaya nagtataka nilang tinanong kung seryoso ba talaga siya. Kalmadong tiniyak ni Yuto na seryoso siya, basta't maayos nilang gagawin ang kanilang trabaho. Sa kanyang kalkulasyon, napakalaking halaga iyon para sa mga bangko, ngunit para sa kanya, maliit na halaga lamang ang 10,000 yen. Kung makakagawa siya ng sarili niyang information network kapalit lamang ng interes na kikitain niya sa loob ng isang linggo, para sa kanya ay sulit na sulit iyon. Agad namang ipinahayag ng kalbong manager na maaasahan sila ni Yuto dahil walang makakatalo sa ABC Trust pagdating sa corporate investigations. Ipinagmamalaki naman ni Manager Sato na kaya pa nilang subaybayan maging ang availability ng mga restroom stalls kung gugustuhin niya. Dahil dito, agad nang sinabi ni Yuto kung ano talaga ang gusto niyang ipasuri. Isa itong bagong energy company na matatagpuan sa Country F. Naalala niya ang mga dokumentong nakuha ni Shinji at napagtanto niyang kung talagang may nagtatangkang gawing target si Mika, malamang ay may kaina-hinala ring koneksyon ang energy project na kanyang pinagkakaabalahan. Samantala, sa parehong oras, nasa isang hotel si Shouta kasama ang isang babae. Halatang pagod na siya sa nangyari kaya nang tanungin siya ng babae kung ano ang problema. Sinabi niyang nahihilo na siya at hindi na niya kayang magpatuloy sa araw na iyon. Ngunit tila wala pa ring balak ang babae na tumigil. May inilabas pa itong isang bagay na ginagamit para sa kanilang kalokohan at pabirong sinabing kung hindi na niya kaya, siya na ang bahala. Sa narinig at nakita ni Shouta, agad siyang nabahala at tinanong kung ano ang binabalak nito. Nakangiting ipinaalala ng babae na maraming ganoong bagay sa kwarto at sayang naman kung hindi nila susubukan. Dahil dito, agad na tumakbo si Shouta palayo habang pinipigilan siyang gawin iyon. Ngunit hindi pa rin siya nakalayo at lalo lamang siyang napagod sa nangyari. Makalipas ang ilang oras, tuluyan nang nakalabas si Shouta ng kwarto at napagpasyahan niyang hindi na siya muling babalik doon. Halatang ubos na ang kanyang lakas nang lapitan siya ng isang babaeng staff at iabot ang softshell turtle soup. Ipinaliwanag nito na makatutulong iyon para makabawi siya ng lakas. Agad namang kinuha ni Shouta ang dala nitong pagkain at pinuri ang hotel dahil sa pagiging maalaga nito. Ipinaliwanag naman ng staff na direktang utos iyon ng presidente. Nang marinig ang salitang presidente, agad na naalala ni Shouta si Yuto. Napagtanto niyang tiyak na si Yuto ang nag-utos nito at hindi na siya nagtaka dahil kilala niya itong maalaga sa mga kaibigan nito. Naalala naman ng babaeng staff ang utos ni Matsushima Yuto. Sinabihan sila nito na alam niyang may ilang partikular na gusto ang kanyang kaibigan kaya dapat nilang ihanda ang lahat ng kinakailangan sa kwarto. Idinagdag pa niya na dahil mapapagod ang kanyang kaibigan, dapat ding may nakahandang masustansya at pampalakas na pagkain para rito. Agad namang sumunod ang staff sa kanyang utos.
Samantala, habang patuloy na naglalakad si Matsushima Yuto, napangiti siya at napagtantong sa ginawa niyang iyon ay wala nang dapat ireklamo ang kanyang mga kaibigan tungkol sa hotel. Para sa kanya, ayos na ang lahat. Sa parehong hotel na pag-aari ni Matsushima Yuto, naroon naman ang ilang tauhan ni Fuji. Abala ang mga ito sa pagdadala ng mga kagamitan habang mahigpit silang pinaalalahanan na mag-ingat dahil sila rin ang mananagot kapag may nasira. Nang makita ni Shouta ang isa sa mga lalaki, agad niyang nakilala ito bilang tauhan ni Haruma Fuji. Dahil doon, nagtaka siya at tinanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng lalaki na may isang customer na umarkila sa rooftop ng hotel para sa isang pribadong birthday party. Kaya naman kasalukuyang dinadala roon ang lahat ng kagamitan para sa event. Sa narinig na iyon, agad na napaisip si Shouta kung para kay Mika Yamada ang birthday party. Nang kumpirmahin iyon ng lalaki at tanungin siya kung kilala niya si Mika, agad naman siyang sumagot na syempre, dahil si Yuto mismo ang naghanda ng lahat para sa kanya. Dahil hindi naintindihan ng lalaki ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Shouta na sa madaling salita, tila may isang taong nagtatangkang agawin ang babaeng mahalaga kay Matsushima Yuto sa pamamagitan ng party na iyon. Sobra namang nagulat ang lalaki sa narinig at napatanong kung dapat ba nilang tanggihan ang reservation. Ngunit agad itong pinigilan ni Shouta. Para sa kanya, hindi na iyon kailangan. Sa halip, ipagpatuloy lang nila ang paghahanda at gawin pa itong mas engrande.